Sabi niya, alam nyo, mahirap iugnay si dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y anomalya sa flood control projects. Mahirap. Dahil napakalinis po ng paraan. Sige, totoo sinabi niya yan? Ay, ano? Oo. Quote-unquote pa, oh. Ha? Napakalinis ng paraan ng operasyon nito. Ano ba yan? Para bang... Ayan ba sarcasm, nagpapatawa, o... May paghanga. May paghanga. Kasi dyan, di ba? Perfect crime. Hindi, perfect pagkakagawa. Hindi, tama yung sinabi mo eh. Oo. Kapag ka sinabi mo, napakalinis na paraan ng operasyon nito, Oo. perfect crime nga yun. Ganun ba? ang killing nun, may hinala kang may ginagawa siya, Oo. wala ka lang ebidensya. Nako. Yan ba yung sabi niya? Ito, sa isang palang panayam, sinabi ni John Vic na kahit nagsasagawa daw po ng investigasyon ng kanyang kapatid na si Boying Rimulya, nahihirapan umano silang makahanap ng direktang ebidensya laban kay Romualdez. Paano nga naman No. magkakaroon ng direktang evidence? yung may ebidensya, ay ayaw nyo pauwi ng Pilipinas. At saka yung nagturo, inanapan nyo ng mali ang notaryo. Gusto yung inano nyo, kakasuhan nyo, makukulong, hindi na nagpakita. Ito ang batayan niya. Ano ba Wala sabi? niya kasing iniwang paper trail. Walang papel, dokumento. Walang papel ang dating House Speaker. Ano pa? Wala umanong pinirmahan. Ba, perfect nga. Hindi kinausap ang mga district engineer o kaya mga kontratista. At walang direktang koneksyon sa mga questionableng transaksyon. Maliban na lang siguro dun sa, halimbawa, tumestigo na si Saldico. Ayan. Tinuturo niya si Romualdez, di ba? Yun nga, oo. Oo. Giniit niya na kahit hindi mapatunayan ang criminal liability, hindi pa rin daw po titigil ang gobyerno. Patuloy ang investigasyon habang binabantayan ng publiko kung saan hahantong ang usapin. Ayun, oho. Saan yung kanyang quote? Meron ba? Direct? Graphics lang pala yun. Oho. If we look at all traces of evidence, Oh. he has no fingerprint anywhere. Ba? Ang sinasabi ba dito ay yung pagkamatay ni Yusek Cabral? Hindi. Yung pagkakasangkot Wala sa daw flood nakitang control. fingerprint doon ni... Sa flood control. Sa flood control. Nagkalutunutin na tayo. Oo. But if we cannot get him criminally, we will get his ill-gotten assets. Ayun. Ay, hindi naman tama yan, Secretary. Kung walang ebidensya ng ginawang krimen, ba't mo makukunin yung mga... Ba't mo sasabing ill-gotten yung mga asset? Sabi, parang gusto, meron natin sila mga poor picture cases na parang pagbabawi doon sa mga ari-arian. Bakit mo babawiin kung wala kang ebidensya, di ba? Alaman. Iyon ang problema. Di ba? Kaya itong si Congressman Leandro Lebiste ay usap-usapan na naman ngayon dyan sa House of Representatives, Ken. At mukhang marami ang bumabati ko sa kanya. May umalma, ha? At hindi lang yun, Jen, ha? Mukhang dati na puring-puri siya nung nagsoli siya ng, di ba, nung pina-interrupt niya yung ano? Yung district engineer niya. Sa Batangas. 3 million ata yun. Proud na proud ng mga... Yan ang dapat na gawin. Ang batang idealista. Tama. Nung pinagtuturo na, hindi, merong insertion kayo rito. Yung mga kapwa niya mambabatas, Naku po. Sino ba isang naituro niya? Ang isa po na nagsabi na meron ka palang listahan. Di ba nabigyan daw siya ni Yusek Cabral. Oo. Ng listahan ng mga kung sino-sinong may mga kung saan napunta yung mga insertion. Ano-anong distrito, sinong mga congressman. Ang sabi po ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, may listahan ka naman pala, ba't hindi mo pa ilabas? Bakit naman ang nag-react si Bicol Saro, Terry Ridon? Malay ko. Siya ang siguro committee on accounts baka. Diba? Meron ka naman pala listahan. Bakit hinihintay mo pa si Secretary Vince Dizon na magbigay ng approval? Ilabas mo na yan. So yun ang challenge niya? Inamon siya. Ang sabi ni Congressman Lebiste, hinahamon mo ako, ha? Talaga, gusto mo maglabas na ako ng itong mga listahan. Insertion. Sample muna tayo, sample. Ang isa ko sa may insertion yan ay ang Bicol Saro Party List ni Representative Terry Ridon. Oo. May insertion siya sa 2025 budget na halagang 150 million pesos para sa Bicol Gold Rock Corporation. Bicol Gold Rock sounds family. Ganun ba? Sounds family. Bicol Gold Rock. Sa Bicol kasi, yan ang nakakakuha po ng maraming project ata Ang dami raw. Oo. At hindi lang sa Bicol.
Nationwide. Kaya niya daw ito nabanggit. Kasi meron din itong mga project doon sa Batangas. Yes, Doon tama mismo ka, sa tama. distrito ni, Oo. ano. Ang nasa likod daw ata yun, totoo ba si Garjola? Hindi natin alam. Bagay, no? Sa bagay, sinabi na naman niya dati yun, di ba? Totoo. Sumagot dyan si Terry Reende. Yan ang sinasabi ko. Hindi pa pwede. Kasi kung matapang at maayos ang konsenso mo, sasagot ka talaga sumagot. dyan. Ano sabi ngayon ni Terry? Ang sabi ni Terry, paano ako magkakaroon ng insertion sa 2025 budget? Hindi pa naman ng congressman noon. Nung binuo yung Oo nga, 2024 budget 19th yun. Congress yan. Hindi pa. 2025 ako Bicol Saro Party List Representative. May punto din naman. Ba? Kaya lang, ay pinupunto kasi dito ni Kong Libiste, yung party list mo, ang merong insertion. Diba? May insertion ng ang Bicol Saro Party List ni Congressman sino bang hindi partikular na si Congressman Terry Ridon. Eto dyan, ha? Oo. Kapag ka ba bumoto ka ng party list, ang ibinoboto mo ba ay si Terry Ridon? Hindi. Yung party list Ang group. totoo yan, kahit nga ngayon, pwede siyang palitan di ba? Oo, kung mayroong mga nakita mga violations. Yung party. Yes, tama ka. Bawa, nagbotohan yung party, tatanggalin ka namin, pwede ka tanggalin. Ganyan yung nangyari doon sa yung kay Congresswoman Yeda. Yun. Nag-resign yung mga... nandun kasi sa number 6 nag-resign yung nasa ilalim, nasa ibabaw. Sila ngayon na magnanay yung pumasok. Umakyat siya. Yes. Yun ang sinasabi natin. Kaya, sino man ang nakapasok dyan, it doesn't matter. Ang may insertion, yung Bicol Saro ni Terry Ridon, ikaw nandyan hindi ba? Alam ko sabihin, hindi ko alam yun, wala akong alam dyan. Hindi pwede. Kasi nire-represent mo yung party list group. Representative ka na ngayon, ha? Nako. Ang sabi ngayon ni Libiste, yung mga taga Pamplona dyan, Pamplona yan. Kamsur, at mati yung mga taga Pasakaw. Saan napunta yung project? Kumustahin natin. Tingnan nyo nga, i-report nyo nga kung nasan yung 150 million project ng Bicol Gold Rock ng Bicol Saro. Anong ginawa dyan sa 150? So Pamplona, bayan ng Pamplona yan. Oo. Pamplona at saka Pasakaw. Kamsur. Yun, Camarines Sur. Hindi, pero kung dati, taka lang, ang dating representante ng Bicol Saro, ngayon representante ng Parañaque. Si Brian Yamsuan. Nagganon ba? Yan ang representante ng Bicol Saro ngayon. Ganun, Nako, Brian! Brian! Paano ito? Hindi dapat siguro magpaliwanag din si Brian Yamsuan. Hindi po pwedeng hindi siya magpaliwanag dyan. Kasi sabi niya, nasa Parañaque na ako Di ba? Pero kung tutusin dyan, yun nga 150 million para sa party list, ay maliit na pondo lang yun. Bagay, tama ka. Kasi actually halos lahat ng pangkaraniwang pondo nila yun. Regular ito. Yes, regular fund po ng party list. Kaya nga ako nagtataka na bakit kagad parang energy, di ba? Sa insertion. Kung ako si Terry Ridon, sige. Kung Lian Libiste, meron pala ako, mabuti nasabi mo yan. Aalamin ko ngayon kung saan pinaglaan. Pinaglaan pala dyan. Dahil hindi naman ako ang hindi ako representative doon. Bilang kinatawan ng Bicol Saro ngayon, tingnan natin. Yan, malinis ang konsensa ko. Ako mismo, pupuntahan ko yung Pamplona. At saka pupuntahan ko yung Pasakaw na yan. I-check ko kung saan napunta yung 150. Ano yung status kayo ng proyekto yan? Ganun dapat. Di ba? Hindi yung defensive. Hindi ganun. At pag napatunayan kong yan ay hindi totoo, ay isusupalpal ko yan sa mukha mo. Ganun dapat, di ba? Ganun dapat. At kung napatunayan ko namang yan ay pinagkakitaan, nako, hahabulin ko yung dating representante, pati kontraktor. Ako mismo. Di ba? Ako kasi ang bagong representante. Ganun sana. Kinala ko yung si Kong Terry, matapang yan. Ganun dapat. Dati yung nakakasama natin sa karsada, kino-cover natin yan ganun ba? Nagrarally din yan sila Kong Terry Ridon.